Paano ako makakagawa ng emergency fund sakto lang ang sweldo ko? Ito ang tanong na palaging bumabagabag sa isip ng maraming Pilipino. At ang magandang balita, nandito ako para sabihin sa inyo, posible ito kahit pamaliit ang kita mo. Maniwala ka, sa panahon ngayon, marami sa ating mga kababayan ang walang emergency fund. Kapag tinanong mo kung bakit, ang laging sagot, maliit ang sweldo, kulang pa nga sa gastos. Kaya ang nangyayari, kapag nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, halimbawa, nagkasakit ang isang miyembro ng pamilya, na aksidente o biglang nawalan ng trabaho, saan tayo tumatakbo? Sa utang. Ang akala natin, ang utang ang mabilis na solusyon. Pero ang totoo, ito ang simula ng mas malaking problema. Imbes na makabangon, lalo tayong nalulubog. Dahil habang binabayaran mo ang utang na may interes, paano ka pa makakapag-ipon? Ito ang cycle ng kahirapan na paulit-ulit na nangyayari sa marami sa atin. Pero ngayon, puputulin na natin yan. Ang sikreto sa pagbuo ng emergency fund ay hindi sa laki ng sinisimulan mo, kundi sa pagiging consistent. Ang mahalaga ay magsimula ka, ngayon na. Una, mag-set ka ng goal. Huwag mo munang isipin yung 6 months worth of expenses. Masyadong malaki yan at nakaka-overwhelm. Ang unang goal natin, 1 month lang muna ng iyong monthly expenses. Halimbawa, kung ang gastos mo sa isang buwan ay 15,000, yan muna ang target mong ipunin. Kapag naabot mo na yan, saka natin targetin ang 3 to 6 months. One step at a time. Pangalawa, magsimula ka sa maliit. Huwag mong isipin na kailangan mo magtabi ng libo-libo agad. Kahit 20, 50 o 100 lang kada araw, pwede na yan. Isipin mo kung makakapagtabi ka ng 50 araw-araw sa isang buwan. Pangatlo, at ito ang pinaka-importante, gumawa ka ng hiwalay na account para sa emergency fund mo. Pwedeng separate na bank account o kahit ibang e-wallet na hindi mo madalas gamitin. Ang tawag dito ay out of sight, out of mind. Kapag hindi mo nakikita kasama ng pang-araw-araw mong pera, mas hindi mo ito magagastos. Ito ay para sa emergency lamang. Tandaan mo yan. Pang-apat, humanap ka ng pwedeng bawasan. Hindi mo kailangang isakripisyo lahat, pero subukan mong i-review ang gastos mo. Yung araw-araw na milk tea, yung extra stick ng yosi, o yung linggo-linggong food delivery, pwede kayang bawasan kahit konti. Yung matitipid mo kahit maliit, diretso mo agad sa emergency fund account mo. Huwag mo nang patagalin pa. At panglima, kung may option, i-automate mo ang savings mo. May mga bangko na nag-o-offer ng automatic transfer o auto-debit. Pwede mong iset up na tuwing sahod, may maliit na amount na automatikong lilipat mula sa payroll account mo papunta sa emergency fund account mo. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang isipin pa. Disiplinadong pag-iipon ng hindi mo namamalayan. Ang pagbuo ng emergency fund ay hindi karera. Ito ay isang marathon. Ang mahalaga ay may progreso ka, gaano man ito kabagal. Ang pagkakaroon ng emergency fund ang magbibigay sa iyo ng peace of mind. Ito ang safety net mo kapag may dumating na unos sa buhay. At dahil gusto kong tulungan kang magsimula, sa susunod nating video, pag-uusapan natin ang top 3 bank accounts na sulit para sa emergency fund na may mataas na interest at walang maintaining balance. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Ako ang iyong kaibigan sa pag-ipon. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating episodes. Tandaan, hindi lahat ng emergency kailangan mong umutang. Hanggang sa muli,